Hong Kong, kinakabahan na sa pagharap nila sa Gilas dahil sa pagkatalo ng New Zealand. Sa katunayan, sinabi nga nila na parang USA raw ang tingin ng mga Chinese sa atin. Kaya labis-labis raw ang paghahanda nila para mapahiya ang Gilas sa sarili nitong home court. Sa isang banda, sinabi rin ng Hong Kong na mukhang mahihirapan daw sila sa Gilas dahil ang New Zealand nga hirap sa kanila. Sila pa kaya? Bagamat mahirap pero may paraan daw na tatalab sa atin. Ano kaya yan? New Zealand point guard na si Corey Webster, sinabi na bukod sa may home court advantage, parang nagkakaisa raw ang mga referee para panalunin ang Gilas. Bakit kaya niya ito nasabi? Mukhang hindi niya tanggap ang pagkatalo nila. Ngunit bago natin pagpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Unahin natin itong Hong Kong na parang natatakot raw sa Gilas, and in fact, USA pa nga raw ang tingin nila sa atin. USA daw ng Asia. Nakita mismo ng mga inchi kung paano tinalo ng Gilas ang Tall Blacks na kung saan hirap na nga ang mga ito na makapasok sa loob, kaya kung napapansin nyo, mas napapadalas pang outside shots nila. Halos parehas na 50% field goal percentage ang magkabilaan. Sa palagay ng Hong Kong, mahihirapan sila sa ganoong playing style, pero may butas umano silang nakita na maling bagay na ginawa ng New Zealand. Pinipilit daw ng New Zealand ang mga plays na hindi naman daw effective tuwing nandyan si Kai sa shaded area. Yun daw ang pinag-aaralan nila. May mga plays pang araw na kahit nasa Gilas ang adrenaline, pahigpit ng pahigpit ang depensa, pumapasok pa rin sila sa loob. So ano ang gagawin ng Hong Kong para matalo tayo? Base sa isang Chinese website, ang pinaka main plan daw dito, pigilan si Kai Sotto. Despite sa tangka niyang 7'3", pipigilan daw ng kahit gawin pa lang triple team kasi ang kahinaan daw ng Gilas ay si Kai. Although wala ng mga assurance na mananalo sila gamit ang stratehiyang to, pero at least sinubukan daw nila. Ang masasabi ko lang dito tungkol sa patutumbahin nilang Gilas gamit si Kai, naku, maniniwala lang ako kung meron silang kahit isang 7-footer na kayang tumapas sa athleticism, defense at assist ni Kai. Sa pagkakaalam ko, 6'8 or 6'9 lang ang meron sila. Kung si Kai, magawa nilang pigilan kasi dinoble team, paano naman ang main scorer natin na si JB? Di wide open na rin yung ibang shooters natin. Ang notable players pala ng HK ay sina Oliver Hsu na nagka-average ng 11 points per game sa internationals, at si Yuit Yongpok naman ang notable big man na may tangkad na 6'6", nagka-average ng 7 points per game. Ang Hong Kong nasa ika-117 spot yata sa FIBA rankings at nasa wala nga sila sa top 10 ng power ranking sa FIBA Asia Cup. Balita ko kakatalo lang nila sa Chinese Taipei. Hanggang ngayon wala pa rin silang panalo sa 3 games na nagdaan. Kabaliktaran naman yan sa Gilas na naghahangad ng sweep 4-0. Yung main team nga nila na China nahulog sa ika-8 spot kasi lagi silang tinatalo ng Gilas. Although medyo mismatch ito, nilinaw ni Coach Tim Coe na kahit kailan, hindi nila ina-underestimate ang mga makakaharap nila. Masaya nga si Coach Tim na parang USA ang tingin nila sa atin. Ibig sabihin, na-appreciate nila ang bawat laban natin. Tingin nyo mga coach, this time, uubra na kaya ang pag-aaral na ginawa ng HK para mapatumba tayo? New Zealand point guard na si Corey Webster may pasareng sa lahat tungkol sa kanilang pagkatalo. Sinabi pa niya na nagkakaroon daw ng home cooking sa loob ng arena dahil ang mga refs daw pabor sa atin. Mahirap daw kalabanin ng mga refs. Kapag sinabi kasi na home cooking, ibig sabihin pinaboran daw tayo ng mga refs kasi atin ang home court. Ito kadalasan minsan ang naiisip ng mga kalaban tuwing nasa home court sila ng opponent. Gaya nung nangyari sa Paris Olympics. Kaya lang daw natalo ang Serbia sa France dahil nasa home court sila ng mga to. Pero olats naman sila sa USA. Para ito din yung ibig sabihin ni Webster. May home cooking daw kasi atin ang home court. Iyakin pala tong si Webster. May mga ilang fouls ngang pabor kay Scottie. Kahit malinis naman pero tinawagan pa rin siya. Tsaka mga Pinoy ba ang refs? Diba hindi? Yan kadalasan mindset ng mga talunan. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi ba nila naisip ng Latvia? Tanging Australia na lang natitira sa power rankings na hindi natin natatalo. Looking forward nga tayo sa susunod na window na makakaharap na natin sa wakas yung mga Aussie na mahilig maniko. Anyway, hindi lang talaga matanggap ni Webster ang pagkatalo nila. Ganun lang kasimple. Ano masasabi niyo sa pahayag ni Corey Webster?